Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay mag-umpisa na at magkomentuhan na mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong si Mike Defensor. Ayon po sa kanya, akala daw po kasi na tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate na hindi makakalkal, hindi aamoy at hindi aalingasaw at hindi siya makakasama at involved sa korupsyon. Yun ang akala niya na hindi makakalkal. Ito po ang paliwanag ni Mike Defensor, mga kababayan. At sino naman maniniwala na hindi siya sangkot sa korupsyon? Sige nga, mga kababayan, umpisa na po natin. Dating sikat na singer, Si Presidente, siguro akala niya nung magsalita siya, hindi makakalkal itong mga nangyayari. Kaya nung magsalita siya, maya naman kayo. Sabi niya gano'n, imbestigahan. O ano nangyari ngayon? Tuloy ba ang investigasyon? Wala. May nangyari ba sa Blue Ribbon? Wala. Meron ba nangyari doon sa tinayo niyang mismong opisina sa ilalim niya? Ang ICI, may nangyari ba? O, yung Independent Commission for Infrastructure, talagang independent na lang kasi isang tao na lang ang naiwan. At walang naipakulong. O, pangatlo, sa Kongreso, nung nakita yung investigasyon, sino unang huminto? Kongreso, sila. So, ito nga yung sinasabi, nung magsalita siya, nabigla siya siguro, alam niyo yung Cebu. Hindi natin akalain na ang Cebu pala, kasi sa flood control problem, ang Cebu hindi naman nasa mga pangunahing problema. May isip ba natin na babagyo sa Cebu? Na biglang bumagyo, bigla grabe baha, nakita ng mga tao, ang laki pala ng pondo ng flood control na hindi gumana sa Cebu. Kaya itong mga sinasabi ni Auntie Claire, hindi ko na nga alam kung ano mga sinasabi niya. Parang kailangan kay Auntie Claire, puro Duterte na lang ang inaatake. Diba? Wala na siyang ibang sinasabi. Dapat ang tagapagsalita ng Pangulo, nagsasalita ng maayos, yung governance, yung mga kailangan gawin ng hindi puro political, chismis, marites, away. Diba? Okay, may mga atake sa Pangulo. Sinasabi natin may atake sa Pangulo. Kailangan ba siya sumagot? Diba? Kung ang atake kunyari ngayon ng 18 minutes, nag-deliver daw sila. Si Sandro Marcos sa Ilocos. Si Sandro Marcos ang kailangan sumagot dahil siya tumanggap ng pera. Nung sinabi nagdi-deliver sa Lara, dapat siguro ang ICI ang dapat sumagot dyan. Lahat lang to, sinasabi nila, si Presidente sumasagot, si Auntie Claire, talagang tama rin naman siguro dahil ang simula at ang dulo ng korupsyon nagmumula sa opisina ng Pangulo. Yan po mga tambay. Totoo po yun. Hindi po ba? Nakita niyo naman po natin kung sino po. Kaya nga po nilagay dyan si Auntie Claire. Yan po ang tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Attack dog. Tinatawag nga ni Attorney Guanzon yan, attack dog. At tinatawag din po yan ng Vice President na basura. Yung mga nadeliveran ayaw magsalita. Pinangalanan ayaw magsalita. Ang lagi po nagsasalita yung attack dog di umano at tagapagsinungaling. At hindi naman po yan maitatago na. Hindi na po maikukublihan. At yan po ay makakalkal ng makakalkal. Hindi po ba? Sigurado po yan. Kaya nga lang po nagkakaroon po ng delayment ang investigasyon dahil nga po sa buwatan di umano. Kaya nga po dito po sa sinasabi ni Mike Defensor, malabo po Malabo po na sabihin na ang Pangulo ay hindi sangkot dito sa grabing korupsyon. Kaya nga lang po tumitino ito sa media. Dahil ang media, wala na pong pakialam sa korupsyon. Di umano. Hindi po ba? At wala po, pati po simbahan, wala nang pakialam sa korupsyon. Lalong-lalo po, yung Makabayan Black, may pakialam pa ba sila sa korupsyon? Mga tahimik. Yung mga nakikita natin na akala mo kung maghabol ng korupsyon kay Inday, pero pagdating po kay Bongit na tinatawag na bangag, nagsasalita ba dyan? Sila Hontiveros, Makabayan Black, sige nga, sila Kiko, sila Bam, ang mga tulbo, sige nga,
Mga kababayan, nagsasalita po ba yung mga dilaw, pink, di ba, liberal? Grupo ng liberal? Sige nga. Meron po ba silang batikos sa korupsyon po sa ating bansa? Hindi po ba? Meron po ba? Hindi nga po yan nakikita ng mga Pilipino pagdating po sa korupsyon ngayon. Dahil nga po, yung deliver po kasi ng pera. Yung deliver po kasi ng pera laganap. Pati kasi media kasama sa deliver. Hindi po ba? Meron din sa simbahan, may pare. Hindi po ba? At syempre po, kaalyado na po ngayon sila. At pati po ang mga makabayan black ay kasama rin po sa nadeliveran ng maleta. Nakita niyo po mga kababayan? Kaya dito po, mag-iisang taon na po. Malapit na naman po mag-isang taon at magsosona na naman yan. Magsosona na naman yan. Mag-iisang taon na po ang korupsyon ng flood control na mahiya naman kayo. Magsosona na naman po. Malapit na naman po magsona. Pero ang korupsyon, wala pong nangyari. Kaya nga po sinasabing ICI, ano na nangyari sa ICI? Kaya tama yung sabi ni Mike Defensor iisa na lang ang ICI, isa na lang. Meron po bang napakulong na isang damukal na congressman pinangalanan at mga senador? Meron naman. Si Bong Revilla at ang mga Diskaya, di po ba? At yung mga nasa DPWH, di po ba? Mga ilan-ilan. Pero yung tumatanggap po ng maleta, wala. Wala pa. Ganyan po katindi. Kaya po hindi po nila maikakaila ito. Kahit ano po gawin nila na pagsisinungaling, ang korupsyon po ay lalabas at lalabas na nanggaling po talaga umano sa opisina ng Pangulo. Dahil sa opisina ng Pangulo, nanggagaling ang korupsyon di umano. Dahil pagka pinirmahan mo ang budget, umpisa na ng korupsyon dyan. Hindi po ba? Pirma mo pa lang, korupsyon na yata. Mga kababayan, mabuhay po kayo. Mabuhay po si Mike Defensor. Tuloy-tuloy lang at ipaglaban nyo po ang pera ng taong bayan at ibunyag ninyo ang mga kagaguhan at kawalangian ng ating gobyerno sa panahon ng binagoong Pilipinas. Nang makamit naman po ng taong bayan ang tunay na hustisya at mapanagot ang tunay na gumawa ng isang damukal na korupsyon sa ating bansa. At sa panahon po ngayon, Mike Defensor, ay lalaban po tayo at dadaan po tayo sa butas ng karayom. At kasama pa dyan na mga nganib pa ang buhay natin. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa at tayo tuloy-tuloy lang dahil darating naman po ang pagkakataon na mapapalitan naman sila riyan. Pagka dumating na po ang panahon na sila'y napalitan, mga kababayan, yan po, umaasa na po tayo 100%. Pati po itong si Mike Defensor ay makakamit na po natin ang hustisya. Lalong-lalo po pag nakabalik sa kapangyarihan ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan ang panalangin na maingatan po ito pong sila Mike Defensor, sila Attorney Baligod at ang ating mga ex-marine, mga soldiers, ay maingatan po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo at God bless po sa inyo lahat. God bless po. At maraming salamat po sa mga dasal. Muli po, paalam. Bye-bye.